So, welcome to Jasper Bisdak. Ngayon guys, sishare ko po sa inyo kung paano tayo mag-loan sa is salary loan online. So, kailangan po dito, una natin gawin, pag nakaregister na po tayo sa is, doon na tayo enroll sa bank account doon sa, tapos apply na rin tayo ng is salary loan. So umpisahan natin guys pagkatapos ng intro. Okay, dito na tayo punta tayo sa Chrome. Tapos i-type lang po natin dito yung is.gov.ph. Okay, ito na po, lumabas na. Pwede natin i-click. Pagkatapos mabagal ang signal ko po. At ito na po lumabas. I'm not a robot. Check lang po natin ito. Tapos submit. Click submit. Dito sa slide, sa left side. Ito makita po natin dito member. Click po natin yung member. Ito na po lumabas. Mag-login na po tayo sa ating is user ID at password. Type natin dito ating user ID. Ito po ating user ID. Ito lumabas na po. Saka password. Binablog ko lang po ito guys kasi para naman po sa ating data privacy. So, submit po tayo. Ito na lumabas. So, ito tayo member info. Para i-double check po natin, update po natin ating info number at saka address sa email ad. Okay na po. Dito na tayo sa e-service. Ito na po e-service. Tapos apply for salary loan. Ito na po. Ito na po natin makita. Tapos dito sa baba, click here para makontinue natin ating apply. So ito na lumabas. Reminder po sila. Pwede sa unavailable, please try again. Okay, certify lang po natin. I-check. Baba, proceed. Tapos piliin natin dito sa bank. Pwede rin quiz.ph at saka Gcash. Sa akin po, bank. Select bank. Lagay po natin itong, hanapin natin yung bank na pili natin. Kasi nagkuha na po ako ng ATM card sa Metrobank. Ito na po. Hanap po Metrobank. Metropolitan Bank. As known as Metrobank. Tapos bank account number, dapat pa-double check natin ito guys. Ito ang pinaka-importante, ating bank account numbers. Baba po natin pangalan ng card, double check naman, retype, tapos select document type, ATM card with number. Then
At ito na po, kunin natin yung picture ng ating ATM card para kailangan po ng file natin masubmit. Tapos dito sa kaliwang bahagi, agree lang po i-check. Tapos enroll bank account, click. Okay, ito na po lang ba, disbursement account permission already exists. So, kasi meron na ako na register na enroll na po ako. Ito na papa, please enroll another disbursement account. Request cannot be processed. File name must be contain alphanumeric character. So kunin po natin yung i-rename po natin dito para mawala po yung special character niya sa file name. So rename, lagyan po natin ng, click po natin ang rename. Tapos ito sa receive mayroong underscore, so kunin natin yon. Kung pwede, palitan po natin ng pangalan natin para malaman yung search natin sa file natin. So lagyan natin ang ating pangalan, sample to Chan. Tapos okay. So tapos na po natin pinalitan. I-check po natin kung double check po natin kung okay na ba. Ito, rename. Okay. Tapos na po natin pinalitan para mawala yung special character niya tulad ng underscore. Kasi hindi po yun mag-error po yun pag ma-submit. At ito, balik tayo. Ito na. Balik tayo apply. So dito sa kaliwang bahagi, sa kanang bahagi, click natin to. Tapos ito na lumabas. Ang for apply na tayo ng salary loan. So kailangan dito yung tama na cellphone number at saka email ad, tapos loanable amount, saka itong bank natin, Metropolitan Bank. At sa baba yung employer saan tayo nagtatrabaho, dito natin i-select, and then employer number. Papalitan na po natin kapag naglipat po tayo ng trabaho, kasi yung previous lagay po dito. So update po natin to. Katapos dito tayo sa pinakababa, agree to the terms and condition, check lang po natin. Tapos mag-download po ito, yung dalawa sa term and condition. Doon natin malalaman ang mga availment period at saka yung mga penalty, mga interest. So pagkatapos natin na download, balik naman tayo. Ito tayo sa proceed. Click na po natin yung proceed. Tapos dito sa itaas, apply for salary loan, service unavailable, please try again. Pero ano lang po yan, proceed. So ito na po, makikita natin ating loanable amount, o magkano pong loan natin, net proceeds. Ito na po ang ating net, makikita dito. So i-submit na po natin. Okay na po yung net natin. Click submit. At ito na, you have successfully na for salary loan. Kailangan po dito ipa-certify na lang po ito sa ating employer within 3 days para ma-approve na po yung salary loan natin sa SSS online. So certify na lang po ang kulang. So tapos na po tayo. Ito, we are waiting the certification from the employer. Your salary loan application will expire if your employer fails to certify on or before yung date na nag-start tayo ng loan. Once expired, and if it's still interested, loan application must be filled again. So pag na-expire ito within 3 days, balik na naman tayo mag-apply. So
pwede na i-inform natin sa ating employer na nag-loan tayo. So, yan lang po. Maraming salamat.